Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay magpakatibay sa pananampalataya. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na tayo pong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mananampalataya, ay magpakatibay sa ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi nga sa Biblia, sa huling araw, tatalikuran ng marami ang kanilang pananampalataya. Kaya kung hindi tayo magpapakatibay sa paglilingkod sa Panginoon, baka isa po tayo sa tumalikod sa pananampalataya. Kaya napapansin nyo, marami ng Kristiyano ang hindi na nagsisimba. Marami ng Kristiyano ang ayaw na maglingkod sa Diyos. Bakit? Dahil kapag hindi matibay ang iyong pananampalataya, talaga pong aayaw ka sa paglilingkod. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kailangan magpakatibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Unang Korinto 16:13, sabi po ay ganito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, maging handa daw po tayo at magpakatatag sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, bilang maging mga anak ng Diyos ay lagi po tayong handa sa ating buhay. At magpakatatag sa pananampalataya ay sa dami po naman ng problema. Di po ba? Napakarami ng problema sa mundong ito. Unang-una, problema sa pera. Di ba? Sino sa inyo hindi naman problema sa pera? O, kung sapat man ang iyong pananalapi o kung marami ka mang pera, problema sa sarili. Marami kang ang pera, pero may nararamdaman naman sa katawan. Marami kang ang pera, wala namang kasiyahan. Problema po yan sa sarili. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, magpakatibay daw po tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, kapag may problema, ay lagi po tayong tumawag at lumapit sa ating Panginoon. Maging handa daw po tayo palagi. Alam niyo po ba yung mga taong laging handa? Yan po yung nagtatagumpay. Opo. Sa anumang digmaan, sa anumang labanan, kapag ang isang tao o ang isang grupo ay laging nakahanda, mahirap po yan talunin. Kalimitan po dyan, kapag nakahanda, ay lagi po yang nagwawagi. Lagi po yang nananalo. Hindi po yan natatalo. Sapagkat bakit? Lagi kasing nakahanda. Kaya kapag ang isang tao ay laging handa, mahirap po yang pabagsakin. Gayon din po sa ating pananampalataya. Kailangan lagi nakahanda tayo sa ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sa dami nga naman ang problema. Pagising mo sa umaga, ano ang inaakala mo problema? Hindi naman tayo, minsan yung iba. Pagising sa umaga, problema yung kakainin. Di ba? Yung kakapihin, pangkapilang problema na. Pagkakain, malapit na naman tanghalian, naman problema na naman. Hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Hindi ko po sinasabing nararanasan ko yan, pero dati po naming dinanas yan. At dyan po kami tumanda sa ganyang sitwasyon. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na laging handa. Na kapag may problema, kailangan lagi tayo nakahanda upang sa gayon ay hindi po tayo magapi ng mga problema. Kailangan nakahanda po tayo. Bakit? Upang tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maging matapang kayo at magpakatibay. So ang sabi ng Biblia, maging matapang daw po tayo. Saan? Sa pananampalataya. Pag sinabing matapang sa pananampalataya, kahit minsan ay hirapan, kahit minsan ay nauubusan ng pera, wala po sa isip yung umatras sa paglilingkod sa Panginoon. Dinanas ko po yan ay. Hindi lang dinanas. At talagang diyan ako nagsimula. Sa walang pera. Yun bang pagising mo sa umaga, problema pa ba yung pansaing? Opo. Tapos kapag ka po ikaw ay wala ng pera, kung kailan may bayarin, doon ka pa walang pera. Problema. Pero ang sabi ng Biblia, maging matapang kung kailang may bayarin at saka nawalan ng trabaho.
Bakit kaya? Kung kailangan na kailangan mo ng gastusin, doon ka pa nawalan ng trabaho. Di po ba? Minsan ay nakakapanghina ng loob. Kung kailang walang pera, doon nagkakasakit. Nakakapanghina ng loob minsan. Pero, ang sabi ng Panginoon, maging matibay daw po tayo at magpakatapang. Pag sinabing magpakatapang, haharap ka talaga sa mga problema. Haharap ka sa kahirapan. Haharap ka sa kawalan at sa pagsubok. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, maging matapang. Kaya ang isang Kristiyano na may takot sa Diyos, kailangan matapang tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Ay napakarami pa din ngayon ang nakakapagpahina ng loob. Sasabihin ng kapitbahay mo, huwag ka na magsimba. Bakit? Ano napapala mo? Maglaba ka na lang, may susuting ka pa. Kaya anong ginagawa ng ganung mga tao? Paglinggo, nasa bingguhan. Paglinggo, nasa tungitan. Paglinggo, naglalaba. Ano ang nagiging bunga ng buhay niya? Problema. Kaya kapag mahina ka sa pananampalataya, oo nga no. Mabuti pa nga kayo magtinda na lang sa beach at maraming customer. Huwag po nating ipagpapalit ang gawain para sa Panginoon sa ating trabaho o sa anumang gawain natin. Sapagkat wala pong ibang mahalaga at tutulong sa ating buhay kundi ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon ay magpakatapang po tayo. Ibig sabihin, kahit po tayo dumadanas ng kahirapan, dumadanas ng kawalan, nagkakasakit kung minsan, may bayarin, wala kang pambayad. Kung kailang may gastusin, doon pa nawalan ng trabaho. Kahit daw po tayo dumadanas ng ganyan, magpakatapang po tayo. Bakit? Bahagi na po ng ating buhay yan. Maglingkod ka sa Diyos at hindi, dadanasin mo yan. Ang kaganda lang ng may Diyos sa buhay, may kakampi ka po kapag may problema. Di ba? Malaki po ang diferensya. May kakampi ka. At kapag ikaw ay nagtagumpay, sigurado po, may gantimpala sa Panginoon. Ang Diyos naman hindi ka hayaang ganyan ay. Kapag nakita ng Diyos na ikinaglilingkod sa Panginoon, hindi ka niya hahayaan palaging ganyan. Pagsubok lamang yan. At kapag ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Sabi dito, ang lahat daw po ng ating ginagawa, at ang lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo ng may pagmamahal. So kung ginagawa po natin ang tumulong, ginagawa po natin ang magbigay sa kapwa, gawin daw po natin ng may pagmamahal. Kasi, madali ang tumulong. Madali ang magbigay kung mayroon. Pero ang tanong, may kasama bang pagmamahal? O baka naman kaya lang tumutulong kasi may kapalit? Mag-i-eleksyon na kasi ay. Ano po? Ay tayo naman po kahit hindi naman po nag-i-eleksyon, hindi naman tayo lumalaban. Nakakatulong po tayo. At ang sabi sa Biblia, gawin daw po natin yan ng may pagmamahal. Sabi sa Bible, gawin po natin ng may pagmamahal. Hindi po gagawin natin yan ng may pagmamalaki. Tapos sa Facebook ngayon, ang dami nakapost. Ang dami mga nakapost, mga kandidato. Hindi ko naman sila inaano. Pero, paglipas ng eleksyon, tignan po natin kung ano ang kanilang gagawin pa rin. Dapat daw po ay gawin ng may pagmamahal. Natural lamang po yan, mag-i-eleksyon eh. Siyempre, mag-post ka. Natural po yan. Bahagi po yan ng campaign ng kumpanya nila. Pero dapat, bilang anak ng Diyos, pagkatapos po niyan, patuloy pa rin ang paggawa ng mabuti sa kapwa bilang anak ng Diyos at may pagmamahal. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, wala na. Pumunta ka, susungitan ka na. Bakit? Naranasan natin eh. Di po ba? Mababait pag-eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, masusungit na. Hindi na makita. Ngayon, tignan mo, may payakap-yakap pa. Kahit hindi kilala. Ang utos ng Diyos ay gawin po natin yan ng may pagmamahal. So mga magulang ko, mga kapatid, pinapaunawa po sa atin ng Diyos, inuutosan tayo ng Diyos
magpakatibay sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang ayaw, sapagkat ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At yung hindi nagwawagi, walang gantimpala. Sayang ang nasimulan. Di po ba? Dito na tayo tumanda sa paglilingkod Tapos ayaw pa tayo. Sayang po ang ating nasimulan sa ating Panginoon. Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maghirap. Alam niyo po ba, maghihirap po tayo, ayaw din po sa ating sarili. Maghihirap po tayo, ayaw din sa ating kagagawan. Kaya ang kailangan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. So simula po sa oras na ito, kahit may problema, kahit may kahirapan, kahit may kawalan, nakakaramdam ka ng sakit, magtiwala ka po sa Diyos. Dahil pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, matutuluyan ka, kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Pag hindi ka po nagtiwala sa Panginoon, matutuluyan ka. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, magtatagumpay po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo tumayo, tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, ng marami sa inyong mga biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at kami ay inyong pinalalakas ng inyong banal na salita. Nawa, O Diyos, ay magsilbing sanggalang namin sa aming pamumuhay, laban po sa kahirapan, at anumang hamon ng buhay sa pananampalataya, ang inyong banal na salita. Panginoon, ingatan niyo po kami sa isang linggong aming harapin kung paano kami ingatan sa isang linggong nakalipas. Patawan niyo kami sa aming kasalanan at pagpalain ang aming hanap buhay, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kaaway. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen.